Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kaloob na ito, O Diyos. Gamitin niyo po ito para sa ikakalawak ng iyong kaharian sa lupang ito, Panginoon. Sa gawain ito, Panginoon. Sa simbahan ito, O Diyos. Patuloy po pagpalain kami, Panginoon, at dalangin po namin sa pakikinig namin at pag-aaral ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming kaisipan, ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon. At sa ganun, Lord God, hindi walang mamiss, Panginoon, ang kaming katotohanan at mumulas. Muli, Panginoon, kinikilala namin ang iyong presensya sa kalagitnaan namin. Samahan kami ng Banal na Espiritu to at kami, Panginoon. Ito po kami sa magdalang sa tanging Panginoon Jesus. Ako po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Naalala niyo pa yung last week natin po na title, nung pinag-usapan natin po sa series po na ito. Nung una po nating linggo nung pumasok itong September, yung topic natin is yung call of an intercessor, yung pagtawag sa isang namamagitan. No? At natutunan po natin na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Wala pong Kristiyano ang exempted at hindi po natin pwedeng sabihin na hindi para sa atin yung prayer ministry. Lahat po tayo, lahat ng Kristiyano ay may puso dapat po na lagi nakaluhod sa Diyos para mamagitan sa iba. Tapos last week po, ang topic natin is yung focus of intercession. Ano po yung tatlong focus? Sino nakakaalala? Ano yung unang dapat pinag-i-intercede po natin? Nag-review. Yung mga nawawala, naliligaw, di po ba? Praying for the lost. Tapos pangalawa, for the church. Tapos pangatlo, for the leaders. Nagawa na po ba natin? Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayong gabi naman po, marahil alam na po natin yung bagay na yon, kung pagtawag ng Panginoon sa isang intercessor, tapos ano yung focus ng isang intercessor. Ngayon naman po, sasagutin natin yung tanong na may epekto ba? O may epekto ba? O may worth it ba talaga yung ating mga luha sa pag-i-intercede sa pananalangin? Hindi ba parang sayang lang yung ating oras pag ginagawa natin ito? Kailangan po natin sagutin ito ng malinaw sapagkat kung hindi natin makikita ang kapangyarihan ng intercession, madali po tayong mapapagod. Madali tayong mawawalan ng gana at tuluyan tayong titigil. Kaya ngayong gabi po gusto ko po ipakita mula sa salita ng Diyos na may kapangyarihan po ang intercession. Sabihin mo sa katabi mo, may kapangyarihan ang intercession. Hindi po ito sayang at hindi ito useless. Sa kaharian po ng Diyos, hindi po yung pinakamaraming activities, hindi po yung pinakamalaking programa o pinakagarapong event ang nagpapausad sa isang gawain. Ang totoong engine po ng kaharian ng Diyos dito sa lupa ay ang panalangin po ng kanyang mga tao. Sabi ko dito, intercession is the hidden engine that moves the kingdom of God forward. So, hindi siya sa activities, hindi siya sa programa, hindi siya sa event, kundi sa mga tao, sa mga mananampalataya na sama-samang nananalangin para sa iglesia at sa ibang tao. At ngayong gabi po, papakita sa atin ng Panginoon bakit hindi sayang yung ating panalangin. Sagutin natin itong tanong na ito. Ano ang nagagawa ng intercession? Ano ba ang kapangyarihan nito? Punta po tayo sa unang punto. Meron po akong 5 dito. Unang point, intercession opens the door for God's mercy and compassion. Kung may Bible po kayo, pwede niyong buksan dyan sa Exodus 32, verse 11 to 14. O kaya i-chat down nyo na lang po. Para kung may Bible kayo, pwede nyo i-check para alam nyo kung yung sinasabi ko po dito ay totoo. So, base po dyan sa chapter na yan ng Exodus. Ayan po yung panahon kung saan ang bayang Israel po nag-fall sila sa idolatry. Binigay sa kanila ng Panginoon sa utos ng Diyos. Nasabi na sa kanila ng utos ng Panginoon, wala kang ibang Diyos na sasampahin maliban sa akin. Ang linaw ng utos ng Diyos. Pag-akyat ni Moses, gumawa sila ng gintong guya sa pangunguna ni Aaron, kapatid ni Moses. Kapatid ba? Kapinsan. Kapatid. So yun po. At dahil po doon, nagalit ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, handa niya nang lipunin yung bayan. Pero anong ginawa po ni Moises? Tumayo siya sa puwang at nagsumamo. Nag-intercede si Moises para sa bayang Israel. At sabi niya, Panginoon, alalahanin mo yung pangako mo.
alalahanin mo yung pangako mo. Galit na ang Panginoon, lilipunin niya na. Pero dahil may namagitan, si Moses, pinigil ng Diyos yung kanyang galit. Meron pa nga pong pagkakataon kung saan sinabi na ng Panginoon na lilipunin ko na yung bayang Israel na yan, tapos sa lahi mo na lang ako magsisimula. Pero hindi po pumayag si Moses. Sabi niya, kung buburahin mo ang pangalan nila, burahin na rin yan sa akin. Ano po matututunan natin dito? Kapag wala pong namamagitan, tuloy yung hatol. Kapag walang intercessor, tuloy yung judgment ng Panginoon. Tuloy yung parusa ng Diyos. Pero kapag may intercessor po, dumadalo yung habag, yung awa, at yung compassion. Ganito po kabigat ang intercession. Hindi po ito simpleng dagdag lang sa program ng simbahan. Tumingin na lang po tayo sa ating paligid. Ilang pamilya po dyan yung tuluyang nasira kasi walang nanalangin. Ngayon, sa Yagit, ang daming kabataan po dyan nalulunong sa bisyo. Nasisira ang buhay. Hindi natin pwedeng isisilang sa mga magulang po. Bilang mga Kristyano, meron din tayong pananagutan sa kanila. May panalangin ba natin itong mga kabataan ito hanggang awa na lang tayo? Natitigating ba tayo sa kalagayan ng mga tao sa paligid natin? Ang tanong po dito, may pakiba ang Diyos sa kanila? Sa tingin niyo po? May pakiba ang Diyos sa kanila? Amen. Pero tayo, may pakiba tayo. Sabi po ng Roma chapter 2 verse 5, yung mga taong pong yun na namumuhay sa kasalanan, nag-iipon ng galit ng Diyos. Nag-iipon ng galit ng Diyos. At pag dumating po araw ng kamatay, sisingilin sa kanila yon. Anong ginagawa ng mga Kristyano po? Alam niyo po, yung awa natin sa kanila, wala pong magagawa. Hindi makakapagligtas yung awa natin sa kanila. Awa po ng Diyos ang kailangan nila. At kapag tayo daw po ay nananalangin para sa kanila, nabubuksan ng pinto ng awa at habag ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na dakila, katapatan at habag ng Diyos sa atin? Hangarin din po natin ang maranasan ito ng mga tao sa paligid natin. So yan po yung unang point. Intercession opens the door for God's mercy and compassion. Kung hindi tayo mag-intercede, mananalangin para sa kanila, mananatiling sarado po yun. Pangalawa po, intercession strengthens the weak and the failing. Pinapalakas daw po ng ating pananalangin yung mga nanghihina at yung mga natitisod o nadadapak. Sabi ng Luke chapter 22 verse 31 to 32. Ayan po yung tagpo kung saan si Pedro po yung kinausap ng Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, Simon, si Satanas ay humingi upang kayo'y maliglig na gaya ng trigo, ngunit ako'y nanalangin para sa iyo. Sabi ni Jesus, nagpaalam sa akin si Taning na ikaw ay tutuksohin niya, susubukin niya. Pero ako'y nanalangin para sa iyo. May makilala ba tayong kapatid na mahina sa kanyang pananampalataya? O meron ba tayong kilalang kapatid na laging binubukulan ni Taning, talunan sa pagsubok? O yung mga kapatid natin na bata pa sa pananampalataya. Kamustahin po natin yung katabi natin? Baka hindi na yan okay. O baka tayo mismo yung mahina. Baka tayo mismo yung nag-fail palagi. Kailangan po natin panalangin about this. Napansin niyo po dun sa verse na nandiyan po, kung bubuksan niyo po yan. Napansin natin dun na hindi sinabi ni Jesus na hindi tatama yung pagsubok. No? Kasi may pagsubok talaga. Totoo ang pagsubok. Lahat po ng tao dumadanas yan. Bumaksak si Pedro dun sa pagsubok, pero dahil 3 beses niya itinayla si Jesus. Pero hindi po siya tuluyang bumaksak kasi nanalangin si Jesus para sa kanya. Totoo po ang pagsubok sa ating lahat, kaya importante na makover po natin ang bawat isa sa pananalangin. Makover po ang bawat isa sa pananalangin, hindi sa kwento. Intercession does not always remove the trial, but it gives strength to endure and rise again. Hindi maaalis ng pananalangin natin yung pagsubok kasi nandiyan talaga yan. Pero pinalalakas po nito tayo at yung mga kapatid natin. Baka may makilala po tayong kapatid ngayon na nasa bingit po ng pagbagsak. Nasa bingit ng pagkakasala. Huwag po natin sila husgahan. Huwag po nating sabihin na bahala na siya sa buhay niya, matanda na yan.
Ang Kristiyano po na may puso ni Kristo ay laging luluhod at magsasabing, Panginoon, palakasin mo siya. Huwag mo pong hayaan tuluyang siyang bumagsak. Kung may kapatid tayo sa pananampalataya na nanghihina, huwag po natin siyang iwan. Huwag po natin siyang ikwento. Huwag natin siyang husgahan. Panalangin po natin siya. Lalo na yung mga kapatid natin hindi na na-attend. Panalangin po natin sila. At please make sure lang po na ipinapanalangin talaga natin sila. Hindi yung pagka-per months na invite na natin sila kasi di ba? Panalangin natin sila na totoong magkaroon sila ng kaligtasan sa Panginoon. Pangatlong punto po. Intercession leads to salvation and deliverance. James 5:16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Hindi na to bago, no? Yung mga points na yun. Yung tinuturo sa atin. Hindi na siya bago talaga. Pero bakit ito nire-remind ang Lord sa atin? Ilang testimonya na po yung narinig natin ng mga taong naligtas dahil may mga nanay, may mga tatay, mga lola o kaibigan na hindi tumigil sa pananalangin. Alam natin yan. Maraming tao po ang nagbalik loob dahil may isang taong araw-araw na lumuluhod para sa kanila. Gawa po tayo din po yung isa sa mga taong yun na laging lumuluhod para po sa kanila. Intercession is not wasted breath. It is God's chosen means to draw sinners to salvation. Naniniwala po ba tayo na may magagawang panalangin natin para marami ang maligtas at magbalik loob sa Panginoon? Huwag po natin tigilan na maging seryoso sa panalangin para sa kanila. Huwag natin antayin na magkaroon pa tayo ng evangelism event para ma-make sure natin nakikilala sila sa Panginoon. Hindi po tayo magsisimula ng gawain na wala pong panalangin. Lagi po natin unahin ang panalangin. Intercession leads to salvation and deliverance. Pang-apat po, bilis lang ako. Intercession engage us spiritual. Ayun yung kanina. Intercession engages us in spiritual warfare. Familiar kayo dito sa Ephesians chapter 6. Nagsimula yan sa verse 10. Title pa lang, alam nyo na yan. The full armor of God. Alam natin yan, yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, di ba? Sword of the Spirit. Alam natin yan, yung iba sa atin sa Holando yan. Lahat po yun, pag pinansin natin yung armor of God, lahat pong yun laging nasa defensive side. No? Laging defensive. Helmet, breastplate, shield. Pero yung pinakahuli sa verse 18, sabi po dun, and pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayer requests. Panalangin po yung sandata. Isahin na natin. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayo maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Dito po makikita natin na ang intercession po hindi lang siya isang simpleng panalangin na Lord, i-bless mo siya, Lord, pagpalain mo siya, ingatan mo siya, Lord. Hindi po. Ang intercession po pakikipagdigma. Pakikipagdigma. Para ka nasa isang labanan. At talagang labanan po ito. Dahil kapag nananalangin ka para sa pamilya mo, hindi lang po ito base sa mabait na salita. Ito ay espada na sumasaksak sa gawa ng diablo. Kapag nananalangin ka para sa simbahan, binabasag nito ang pakana ng kaaway. Meron kaming in-apply po sa youth fellowship. Every week po kapag meron kaming gawain, merong isang kapatid na nakakommit siya na mag-intercede sa buong program ng youth. Nagsimula po kami last week. And iba kumilos ang Panginoon kapag merong nananalangin po. Buong buong service wala siyang ginagawa kundi manalangin sa labas, sa loob, na panalangin niya lahat. Doon lang siya nakafocus. At naalala ko na si Ate Arnie yung testimony, yung experience niya na bigat daw.
Kasi talagang digmaan po ito. No, kung gusto niyo po na may ganun din tayo sa morning, pwede naman po. Kung sino gusto mag-volunteer. No. Hindi ka na makikinig ng sermon, nalangin ka na lang po. Pero digmaan po yun. Hindi po yun madali. Kung wala po tayong panahon sa pananalangin, ibig sabihin, wala tayong pakialam sa digmaan. Para tayong mga sundalo na walang armas. Parang mga kawal na walang malasakit kung matalo man o manalo. Kaya po maraming Kristiyanong talunan kasi marami po Kristiyanong hindi nananalangin. Now, sino po sa atin dito ang handang makipagdigma sa kanyang tuhod? Sino sa atin dito yung handang makipagdigma para sa mga mahal niya sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon? Kapag nananalangin po tayo, isipin natin na hindi lang tayo nagre-request o humihingi, tayo po ay nakikipagdigma para sa kaluluwa ng mga tao. Agawan po ito ng kaluluwa, labanan po ito. Intercession engages us in spiritual. Tanda po natin yan. Every time na tayo po ay nananalangin, nag-intercede, tayo po ay nasa isang spiritual warfare. At maging maingat po tayo kasi meron yung after attack. Panglima, by backlash po yan. So you need to be talaga spiritually prepared pag nandiyan ka sa area na yan. Panglima, pinakahuli po. Intercession reflects the heart of Christ. Wala nang iba. Bakit tayo tinuturuan ng Panginoon na ma-develop yung interceding sa ating mga puso? Kasi it reflects the heart of Christ. Sino ba ang ating dakilang intercessor? Si Jesus. At hindi lang siya nanatiling intercessor na nandito siya sa mundo. Sa kanan ng Diyos, sa kanan ng Ama, nandun po siya na namamagitan para sa atin. If Christ is an intercessor, then true Christian must also be intercessors. Gusto natin magkaroon ng puso kagaya ng puso ng Panginoon. Hangarin natin ma-develop po sa atin itong intercession. Paano natin masasabi na tayo po ay Kristiyano kung ang puso natin ay walang malasakit sa iba? Kung ang panalangin natin ay puro sa sarili lamang? Ang intercession po, another type po siya ng prayer. Madami pong klase ng type ng panalangin. Merong pagpupuri, merong confession, merong supplication. Pero pinaka-importante po din is yung intercession. Dahil para na po yun, hindi na yung para sa sarili mo, para na yun sa iba. Bilang conclusion po, nakita po natin ngayong gabi na, next part. Nakita po natin ngayong gabi na sa intercession po, na natutunan natin na dumadaloy dito ang awa ng Diyos. Pangalawa, napapalakas na ito yung mga mahihina nating kapatid. Pangatlo, nakakapagligtas ito ng mga kaluluwa. Pang-apat po, natatalo nito ang kaaway. At pang-lima, nagagaya natin ang ating Panginoon sa Kristo. Tandaan po natin ito. The hidden prayers of God's people shape eternity. So, yan po yung kapangyarihan at magagawa ng ating pong pananalangin para sa ibang tao. Tayo po lahat ay lumukot ng nalangin. Panginoon, salamat po muli sa patuloy at hindi nagsasawang paalala niyo sa amin, Panginoon, patungkol sa katotohanan po ito. Una sa lahat, Panginoon, nais na humingi, Panginoon, ang kapatawaran sa pagkukulang namin pagdating sa area ng Diyos. Guilty kami lahat, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, humingi kami sa iyo ng puso, kagaya ng puso ng aming Panginoon sa Kristo. Magkaroon kami ng malasakit para sa mga tao ito. Para sa mga kapatid namin na nanghihina, Panginoon. Para sa iglesia. Para sa mga namumuno sa amin, Panginoon. Para sa mga naliligaw, Diyos. At para sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na hindi pa nakilala sa iyo. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na tunay na namamagitan para sa kaligtasan nila, O Diyos. Bigyan mo kami ng burden, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ligligin mo kami, Panginoon, sa area na ito. Gisingin mo yung aming mga natulog na kaluluwa, Panginoon. Muli, Panginoon, naalala namin yung sinabi mo, Lord, na wala makakapasok sa iyong kaharian, Panginoon, na hindi gumagawa ng kalooban ng iyong Ama.
At ngayon nalaman namin ang kalooban ng iyong Ama, Panginoon, ng lahat na tayo maligtas. At kami nananahimik lamang at walang ginagawa, Panginoon. Hindi namin pwedeng i-assume, Panginoon, makakapasok kami sa karyan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, hindi na nga kami nakapag-evangelize, Panginoon. Hindi na nga kami nakapag-share. Dito pa sa intercession, Panginoon, hindi kami maging faithful. Tawarin mo kami, Diyos. Katamarin mo kami sa aming mga katamaran, Panginoon. Tawarin mo kami sa aming mga magiging complacent, Panginoon. Masyado kaming nalilibang, Panginoon. Ng mundong ito. Ganun pa man, patuloy mo kaming ibalik sa katotohanan ng iyong salita sa puso ng aming Panginoon sa Kristo. Sa ganun, lagi naming naisin, lagi naming hangarin, Panginoon, na mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa patuloy po namin pananalangin, Lord God, dalangin po namin ang patuloy ng pagsama-sama. Ito kami sama sa lahat sa tayong Panginoon Jesus. Amen. Punta po tayo sa groupings natin. Tapos isama po natin sa prayer request po natin mamaya sa group yung sanctification po ng church. Papaliwanag na lang po sa atin ng mga leader. Sanctification po. Sanctification ng church.